Good morning guys! Ito na naman po ako. Thank you po sa inyong mga comment kahapon, sa inyong mga tanong kahapon sa aking nag-PM po sa akin. Maraming salamat po sa inyo lahat. At isa lang po ang napatunayan natin kahapon na once you involve in a company or pumasok ka sa isang kumpanya, nakapasok ko na rin po sa pyramiding scheme na tinatawag. Yun lang po. Gusto ko lang pong i-open ang mind nyo na yun po yung pyramid scheme na tinatawag. Na once na pumasok ka sa kumpanya, ay involved ka na rin. Kaya lang hindi mo nahalata kasi nasa ibaba ka. Hindi ka nasa itaas, kaya hindi mo nahalata. Okay? At meron po nagtanong sa akin bakit daw ako na-involve dito sa AIM Global, sa networking business. Isa lang po ang sagot ko. Noong pong una, hindi po talaga ako interesado. In fact, sinabi ko naman dun sa nagsabi sa akin na hindi ako interesado. Bakit kanyo? Sinabi sa akin, gusto mo bang may part-time? Mag-part-time job. Ba, sino ba naman ang hindi gugusto sa part-time job? Siyempre, extra income. Kaya lang, nung nag-ano na siya, nung nagsalita na siya, sinabi daw na may puhunan na 7,980 membership fee. At doon daw meron ng produkto. At merong insurance, so on and so forth, at meron ding scholarship. Sabi ko hindi ako interesado. 7,980. Magsisimula ka ng business ay tinanong pa ako, ito ba ay malaki o maliit? Hindi ako sumagot kasi hindi naman ako bago sa business eh. Magmamayabang lang po ako ng konti. Magmamayabang lang ako ng konti. Konti lang. 29 years old po kasi ako noon. Way back 19, hindi ko na sasabihin. Mahalata pa yung edad ko eh. Hindi po, 29 years old po ako nang una kong bumili ng sasakyan sa Pilipinas. Kaya nang sinasabi nila magkakasasakyan ka dito, hindi ako interesado. 29 years old, may sasakyan na ako eh. In fact, ano ba yung ebidensya? Bibigyan ko yung ebidensya. Ito po yung may natatabi kong LTO certificate dito eh. Ito po, LTO certificate. Ito po yung last registration ko ng aking sasakyan. Bago ako magpunta dito sa Japan, ito po yon. Kung makita nyo po dyan, 1994. 1994 po yan. Yan po yung, siyempre po, nag-renew ako ng nag-renew. Ito po yung latest renewal ko ng aking sasakyan. Kaya po kung sasabihin nila sa akin na dito sa AIM Global, dito sa networking, magkakasasakyan ka. Hindi ako interesado. Dahil dati pa ako may sasakyan sa Pilipinas. Okay. Sabi nila ganyan dito sa business, 7,980. Sa loob-loob ko po natatawa ako because my mind is set in the business already. Noon pa. Para po, dadagdagan ko na rin po ang aking kayabangan. For your information, sabi kong ganyan na 1995, sa Pilipinas, nag-manage ako ng isang palaisdaan. Meron po akong palaisdaan sa Pilipinas, sa Quezon. Sa Ubando po ako nakatira at sa Quezon ako namamalaisdaan. Ano na naman yung katunayan na ako ay may palaisdaan? Baka sabihin nyo na naman, yabang na naman yan. Hindi naman madaling gumawa ng kwento. Ito na naman po ang aking katunayan. Ito po yung last copy ko ng aking palaisdaan. Ito po yung lease contract ng aking palaisdaan. Sa Quezon po yan, sa Quezon. Medyo po mahangin. Kita nyo po, may luman-luma na. Luman-luma na. Ito po ay 1995. Saan po? Ayan po, meron pong mga nakasign. 1995 po yan. 14 years po ang aking lease sa palaisdaan. Ganun po ako, yung mind ko, ganun po yon. Kung mag-set ako ng aking isipan, kung magbi-business ako, pang matagalan. Kaya po, nag-lease ako ng palaisdaan for 14 years. At kailan po yun natapos? 2009 lang.
2009 lang po yung natapos yung aking palaisdaan. And then, ano po ang nangyari? Bakit ako nandito sa Japan? Because 1995, on the same year, nagkaroon po ng Typhoon Angela. Pinakamalakas na po na typhoon yun, Angela. That was November. Kung hindi po ako nagkakamali ay November 3. Lahat po kami na namamalaisdaan sa Quezon, lugi. At meron po akong kilala, kasamahan ko doon, ay nagpakamatay dahil hindi nakayanan ang lugi. Nagbaril po siya. Sinubo niya ang kanyang 45 caliber at pinutokan po niya ang kanyang sarili. Nagpakamatay po. Tanong, bakit ako magpapakamatay? Naranasan ko namang wala. Oo nga, pagpalagay mo na, nalugay ko ng 1 million. 1 million na lang doon sa palaisdaan. Sapat na ba yun para magpakamatay ako? Hindi. Hindi doon naka-mindset ang aking isipan. Ang ginawa ko, kung ano-anong ginawa ko sa Pilipinas, nag-taxi driver ako para makasurvive sa everyday needs. Sa mga pinsan ko, sa mga kamag-anak ko, lumapit ako ng utang, kung ano-ano ang aking ginawa. And then, naisip ko, bakit hindi na lang uli magtrabaho? Pumunta po ako ng Amerika. Tiningnan ko kung ano opportunity sa Amerika, and nakita ko hindi maganda ang opportunity, hindi maganda ang ano sa akin ng Amerika. And then pumunta ako dito sa Japan. Taong 1997 po, when I first land here in Japan, sabi ko, this is it. Mag-aan na ako, tatrabaho. Okay. Nagtrabaho po ako dito sa Japan. From 1997, puro ako trabaho. And then, dumating ang opportunity na naman sa akin na dumating yung business na naman. Talagang siguro nasa puso ko or nasa isip ko yung business eh. Nagkaroon na naman ng opportunity. May binebentang lupa sa Bataan. 3.5 hectares to be exact. Sabi ko, ano gagawin ko dito? Nanood ng TV hanggang sa makakita ko, pwedeng taniman ng mga kalamansi. Ngayon, binili ko yung 3.5 hectares at tinanimin ko ng 2,500 na kalamansi. Bakit po kalamansi? Because that time, ang kalamansi, ang 1 kilo ay nagkakahalaga ng 40 pesos. That time, na year 2006. 2006 po yun. 40 pesos ang 1 kilo. Sa 2,500 po na kalamansi, 2,500 na kalamansi, na itinanim ko, mamunga lang ng 1 kilo bawat isa. Meron pong 2,500 kilos. I-times po natin sa 40. Magkano po yan? 100,000. Isang harvest po kayang umani ng 100,000. Iyon po ang naka-mindset ko. Sa 1 kilo lang yon. Much more kung halimbawang 2 kilo ang bunga ng isang puno ng kalamansi. Magkano yun? Di doble. 200,000. Doon po nakapokus ang aking isipan that time. Kaya nung inaalok ako, teka muna po, baka sabihin nyo na naman, yabang na naman yon. Ito po ang ebidensya. Nakarehistro po yan sa DTI. Ang pangalan po ng farm ay RSDB Agri Breeder Farm. At nakapangalan po yan sa akin, Rodolfo de la Vega. Ayan po ang aking pangalan. Ayan po. Kaya kung magyayabang man ako ng konti, meron po akong pruweba. At hindi ako nagmamayabang ng hindi totoo. Dahil maraming nakakakilala sa akin. Maraming mga kamag-anak ko, siyempre mapapanood to. Kaya hindi po ako nagyayabang. Ito po ay totoo lang. At magkano ang ininvest ko doon? Siguro umabot ng mga 2 million, 2M, to be exact, na na-invest ko na naman dito sa aking farm. Ano po ang nangyari sa farm? Bakit po hindi nag-operate, hindi wala na po akong tauhan doon. Wala na po tumitingin doon sa ngayon. Pero po yung mga kalamansi, siyempre, puno yun, hindi ko na masasabihin, okay, wag ka munang mamunga. Pag uwi ko na, tsaka ka mamunga at haharvest ako. Hindi ko po pwede sabihin sa puno yon.
Kaya kung sino man yung nandoon, kung sino man yung mga kapitbahay doon, iyon ang umaani ngayon. And that's life. Sabi kong ganyan. Pag uwi ko, kung ako yung mag-retire na, iyon ang aasikasuhin ko, yung aking farm. Okay. Bakit ako na-involved dito sa networking? 7,980 na puhunan. Sasabihin niyo sa akin, magkakandak ako ng business? Hindi ko papatulan. Bakit? Ito nga palaisdaan pa lang, 1 million ang nagastos ko. Sa farm ko, 2 million ang nagastos ko. Tapos sasabihin mo sa akin, 7,980, makakapagtayo ako ng business? Hindi ganun ang isipan ko. Wala doon ang isipan ko. Pero ano ang nag-convince sa akin? Bakit ako pumasok dito? Nag-convince ako dahil sa scholarship. Sa ngayon po, meron akong 5 years ago, meron po akong scholar. Meron po akong mga pinag-aaral na mga bata, 1, 2, 3, hindi naman po gano'ng karamihan. At ito po ay college na. In fact, yung po isa ay gagraduate next year, civil engineering po ang course. At I'm very proud of her because hindi naman siya yung pinaka-top, pero ang grade po niya ay hindi basta-basta. Okay, next year po, gagraduate na siya at dire-diretso na po yun. Mag-ano na siya, mag-board exam na siya. Civil engineer po, remember. Nainganyo po ako dito dahil dito sa scholarship. Kung sa isang head ay makakapag-scholar ako ng isa, bakit ako hindi kukuha ng 7 head kung makakapag-scholar ako ng 7? Isipin nyo, sa 8, pagpalagyan natin, wag na tayong 7,980 mahirap Sa 8,000 na lang, sa 8,000. Sa 8,000 makakapag-scholar ka. Yung binabayaran kong tuition doon sa mga scholar ko, yung 8,000, hindi kakasya sa isang semester. Isang semester po yun. Ito pong scholarship, hanggang sa gumraduate siya, yun lang 8,000 na yun ang ibibigay mo, ang scholarship. Meron po siyang 20% hanggang 100% discount scholarship. Bakit hindi ko i-grab? Kung doon sa sarili kong salary, kung doon sa sarili kong pera, nakakapagpaaral ako. Dito, sa 8,000, hanggang sa gumraduate siya, scholar siya. Naget nyo? Kaya kung halimbawang bibili ka ng isang head, or 8,000 to be exact, or papalagyan natin 8,000, makakapag-scholar ka ng isa. Makakatulong ko sa iyong kapwa ng isa. Hindi man sa pamangkin mo, hindi man sa kapatid mo, pwedeng sa kapitbahay mo na hindi nag-aaral. Maraming hindi nag-aaral sa Pilipinas. Pwede mong ibigay. At doon po sa mga nagtatanong or nagsabi sa akin na dati na akong member dyan, walang nangyari. Sad to say, hindi nyo po natutunan. Hindi nyo po pinag-aralan ang business. Ngayon, hahamunin ko kayo. Kumonta kayo sa akin. Magpamiyembro kayo dito sa akin. Ituturo ko sa inyo lahat. I-discuss ko sa inyo lahat kung papaano i-manage ang business. Pinag-aralan ko muna po lahat. Believe me, kung hindi kayo kumita noon, way back 2 years ago, merong nagsasabi sa akin, 2 years ago na silang member. Dito kayo sa akin, ituturo ko sa inyo lahat at ibibigay ko sa inyo kung magkano ang kinita nyo. Okay, just call me. Walang mawawala. 8,000. What is 8,000? Gumagastos nga tayo sa iPhone ng 7 lapad. Dito makakapagpa-scholar ka pa. Bye guys. See you.